Sige, kayong mga followers ko, comment down below. Baka meron kayong mga nanay dyan. Pili ako kahit mga hanggang 3. Tulungan natin. Mga lola, nanay, or may katarata. Ako na bahala. Saka si Doc. Si Doc Michael, saka si Doc Joy. Thank you. Ito yung way para makatulong naman ako sa ibang tao. Baka kayo maging hands ni God. So anak, dami niyong mamanahin sa akin. Ba't yung pang lalabo ng mata? Ano? Hindi ka ba nahihilo? Ha? Kung si Ate Amber mo, nasukatan na din dito. Ayun sa ano, Chua Eye Center. Pare, Babanlag ka? Hindi na. nagpa-check ka na? Oo. Hindi daw ako normal. Ma'am, di ba chinek po yung mata ni Kiling? Oo, chinek mo. Yung grado. Pwede po makita yung grado ni Kiling? 325? Astigmatism. Opo. Left. Tapos 75 eh. Ah, ito po 325 po yung right? Left. Ay, hindi po. Yung right 75. Hindi kayo sa ulo kasi Parang lulukoy mo siya sa vlog. Hindi po. Ibig sabihin pare, hindi pantay yung grado mo. Oo, tsaka yung utak. Yung leg niya, hindi maipantay. Pati po naman yung grado, hindi rin pantay. Paliwanag mo pare, ba't ka nakiling? Gago. Hindi, para at least alam ni boss yung pinagdaanan mo, ba't? May ano kasi. Yung isang muscle mo, pag diretso mo parang dodoble. Hindi naman. Pag diretso. Pero ito talaga yung ano ko, sakit ko. Itong bata. Parang ganun na. Hindi naman yan yung kwento mo sa amin. Iba kwento niya. Sabi mo na kasi, totoo ba nila sila nang wala? Kasi nung bata daw ako, baga nasa tiyan pa lang, pero 9 months na. Oh. Eh si tatay, umano pang bistor pa. Dito pumunta. Oo. Kung nga dok, labas-pasok daw, kaya ilang-ilang sa akin. Kaya to, nanunura. Inuran daw niya. Saan ba yan? Di ba sensitive pa yung skin mo? Ayun, pwede dito po tumama yung ano. Nangyari Guys, dito nga pala kami sa Chua Eye Center. Yan, sila... Ano si Doc Joy? Nawala. Kasi Mr. ni Doc Joy. Ano pangalan? Michael. Michael. Wait lang. Bakit? Punta ko sa loob. Bakit? Chichik lang yung utak ko. Ay, yung mata. Ano gagawin sa kanya, Doc? Refracto mo. Check yung grado. Ayan guys, actually ano, napa-check na rin namin yung mata ni Amber. Malabo talaga mata kasi ni Amber eh. Si Natalie, yun dito ako na ano. Teacher lang nagsabi sa amin na ano, hindi siya nakikita yung nasa blackboard. Nasa likod siya, nilipat na siya sa unahan, tapos tumatayo pa siya, lumalapit. Common yun. Isang sinyalis na yun. Kumisa naman sa bahay, ang common, pag nanonood ng TV, lumalapit sila. Example, dito. Napapanood ko na yung TV. Pag yung anak mo lumilapit sa TV, yun yung isang sinyalis also. Ang isang sinyalis na common nakikita natin. Gumagano. Nagsisquint. Ang tawag natin yung gumaganon. Sabi ko nga, kumisan niloloko yung pasyente ko, nagpapakapangit para makakita. Napapangit ko muna. Pero yun ang parang kumisa para masilip mo ng mas maliwanag. So isang sinyalis din yun na may grado rin ng mata. Saka siya, parang siya nababalag minsan pagka kinakausap niya, sabi niya, ganun siya. Sa astigmatism niya yan. Astigmatism naman niya pagka ganun. Eh, sabi ko naman kay Lovely, sure ka ba papasalamin na kasi? Kasi ang mindset ko dati, baka pag sinuota ng salamin, lalo lumabo yung mata, madagdagan. Hindi totoo yun. Hindi pala ganun. Maling-mali yun. So ang common natin pagkakaintindi ang salamin na nagpapalabo. Hindi, ang bata kasi, ang growth ng mata kasi kasabay ng mata. Ang growth ng tao, no? Habang lumalaki ang bata, nag-iiba rin yung size at shape ng mata. So yung pag-iiba ng grado ng mata, yun yung kumisan, mas tumataas din ang grado. Lalo kung may pinagmanahan. So yun, lalo na ngayon, mas matinding tumaas ang grado ng mata sa kakabasa sa malapit. Gadgets. Saka sa iPad. iPad, maliliit. The more na mas maliliit ang mga pinabasa ng mga bata, lalo na cellphone, binigyan natin sila, the more na napupuwersa ang mata na mag-focus sa malapit. At yun yung may study yun na yun is sa mga reason kaya tumataas. Mas mabilis ang grado. So hindi po yung salamin ang nagpabigay ng taas ng grado. Yung ginagawa ng bata at saka yung paglaki ng bata. So talagang gagalaw at gagalaw. So ang tanong, hanggang kailan? Normally, ang nagsastabilize ang bata around 16 to 18 years old pa lang. Doon pa lang para dahan-dahan, tumataas. Pag mga pa 16, dahan-dahan magsastabilize. Around that age, pag stable na, yun na yung grado mo, pagtanda mo. So ito parang inaagapan pa pala natin na lumala. Yes. So, yung magiging bala sa mo na yan. Yun, lalo na yun. Kasi magbabandag. So ang bata, mahirap. Kasi pag nagbandag permanently,
ang hirap idiretso. So kaya nga, mas maaga, maagapan, pag nagbabanlag na sila. Ang common naman sa banlag, mas nakikita ang reason ng pagbanlag, grado. Marami nagbabanlag, tapos ngayon pala grado lang ang problem. Yung sa pamilya namin, namana nila si Amber sa ito. Ikaw, Arvin, hindi na ba mata mo? Hindi pa nagpa-check ang mata rito? Ano result mo? 50 daw. 50 lang? Oh, that's good. Kung 50, okay lang. Yung iba, 25, 50, normal lang. Kaya kung minsan di man isusot, kaya kung 50 lang at that age, okay lang. Pero ito yung mga binabantayan. So recommend dyan. So at least every 6 months pag-una. Tapos I usually recommend din sa mga bata. Huwag yung ipipilit mo yung gusto ng magulang dun sa free. Ibigyan mo rin sila ng option. Gusto niya Yung isa. Ay, gusto rin siya namili. yun. Kasi very important yun. Kasi binigay natin, ito kasi mura to, bla bla bla, naman reason na ng magulang. Pero pag ayaw ng bata, hindi susunod. So mas maganda yung chance na regular isusot ng bata kapag gusto rin niya yung frame. They feel, mas pogi sila, mas maganda sila, mas cute sila, happy sila, malinaw na paningin, mas yung mukha nila na-enhance pa. Yun ang very important. Mag-iiba ang mukha mo na kapag nagkasalamin ka. Pareho na kay daddy, no? Oo. Nasa lamin mo. Dimple ka pa pala. Meron pa sa Crazy doktor. siya. Ilan yan? 7? Sa akin nagmahal ako. Oo. Maganda yung hiwala sa Hindi ka nahihilo sa salamin mo? Si Kling nagsasalamin na rin. Pagsalamin ko kayo sa kanya. Mahirap habulin ang sasalamin. Although, kasi hindi siya nasanay. Eh, yung mindset niya, ayaw niya magsalamin kasi nga baka madagdagan Tumaas yung grado Hindi. niya. Maling-mali. So kaya nga ang magandang gawin, isasanay mo na siya sa mas medyo mababa. Kasi pag binigay mo yung 300, yung isa 50, pag pinasot mo, hindi pantay yung side. So pag naglakad ka, nakakahilo. Ah, yun yung unang nakita niya, in-adjust na. Yun. So i-adjust, comfortable muna. Kasi, syempre, kahit anong gano'ng kaliwanag ang salamin, kung hindi naman comfortable at nakakahilo, hindi mo siya isusuot. Oo. Ibaling, ibababa mo muna. Ibaling kulang na konti. Kulang, comfortable ang pasyente. Tapos isasanay na. Then kaya pinapabalik para i-check, para kung kaya na ibigay yung full na grado. Yan. Ang bata madaling mag-adapt kaysa sa kanya. Dito manibago talaga siya. Maninibago. So ang sinasabi ko sa kanya, simula tayo medyo mababa. Then dahan-dahan natin ibaba. Hanggang saan niya kaya habulin. Di ba, mababa lang muna ibigay sa'yo para hindi ka raw manibago. Ay, bagay sa'yo yung frame na yan. Oh. Para akong minions, ano? Kung di nakakahilo. Gagi na hilo. Hilo. Kasi nung mataas, parang ano eh, may Oh, hilo eh. gaganon ang side, no? Parang Parang maalon. Oo. Ako, dami ko natututunan kala Doc Michael, kala Dr. Joy. Ayan, sa mga may diferensya sa mata guys, yan. Binalag ko na rin para at least yung mga naniniwala na pag nagsasalamin, lalo lumalabo yung mata, mali pala yun. Kumbaga, yun yung mga kasabihan, pamanigin natin. Pamahiin natin. Ayun, dito yan sa Chua Eye Center, dito sa may tabi to ng Robinson. Robinson's Angeles. Robinson's Angeles. Si May Dr. Angeles. Michael Chua and si Dr. Joy Chua. Ano Natalie, kamusta yung mata mo? Natalie, tinatanong ni Natalie kailan siya babalik dito. Sabi ko bukas. Hindi, tinatanong mo ano yung salamin niyo, kailan niyo makukuha kasi? Kaagad. Di ba Dok, dito naman sa Chua Eye Center, kompleto tayo rito, no? Yes. So dito lang kasi hindi lang puro salamin. Mm-mm. Mas ano namin dito yung ano talaga, sakit sa mata. So yung mga medical problem, example, as simple as sore eyes. Yan, kami ang nagagamot yan. Parang hospital Eye sa hospital mata. talaga. Eye hospital to guys. It's a DOH accredited po to, tsaka PhilHealth accredited. Pina-accredit namin yun dahil nag-opera din kami ng mata. Galing na ako dito Dok nakaraan eh. Kumbaga, Yeah. pinicturean yung likod ng mata ko para kasi nga 'di ba RT case ako, chineklat. Yun, kumbaga may marami akong sinundan na parang may cross pa na pula na sinusundan kong ganun. Tapos yung parang flashlight na malakas. Gagawin natin yun at least masipag ka every 6 months para makikita mo yung changes. Kung may development pa. Oo. Tinatabi ko yung file na binigay sa akin ni Dr. Joy para at least meron ako ng reference. Kaya nga ito ano eh, si Lovely pag may kasalanan ako, kahit tanghali ako ng may kasalanan, gawin niya ako sinisita. Parang hindi ako makapag-walkout o kaya hindi ako makalaban. Hindi ka makatakas ha. Isang kamay niya. O isang kamay lang ginagamit sa akin pag naipag-away kasi yung isang kamay nasa switch ng ilaw. Kaya ganun niya ako. Sige. So, alam mo sa lahat na napuntahan kong eye clinic, sa inyo pa lang napuntahan kong napakalaki. Ginawa namin malaki para mga pasyente natin naging comfortable. So, Ito dito yung ano yung mapangguhan ng grado natin. grado. Tapos dito, Then, di ba, dito mga makina, pre-cataract surgical unit. So,
may mga machines tayo pang measure ng mga... Kasi ang cataract, isa sa mga forte namin dito. So, malakatakip lang. May mga machines tayo na for preparation ng cataract. So, yan. So, meron tayong mga ganon. Mga katarata. Ano, sana hindi mo na ako magkaroon ng ganun. Eh, part ng aging natin yun. Di natin alam kailan eh. Ito yung mga pang-measurement lang yan for cataract. Bago natin operahan, mini-measure natin. Pang sukat ng lente, pang sukat ng mata mismo. Yan. Then, yung katarata, Dok, actually, nung una, hindi ko talaga siya alam. Si Dr. Joy, lang nagpakita sa akin. Parang sample na figurine sa mata sa office niya, pinakita niya sa akin. Yung unit. So, yun yung lens ng mata na nasa loob. Kala ng iba yung nasa labas eh. Yung gumagapang sa labas, hindi yun ng cataract. Totoo ba yung pag nagkaroon ng katarata, yung paningin mo parang may ano sa gitna? O, May depende- ulap. May ulap, ano? Ang pinaka-common, parang mausok ka, may ilaw sa buhok. Ano, yung unang maano yun. Malayo pa yan, bata ka pa, malayo pa yan. So yung mga viewers natin na, kunyari, mayroong katarata, pwede sila magpa-consult dito. Yes, pasyal po kayo dito. No? Ano sa akin ba, Dok? Pwede ba transplant na swap ng mata at Gcash? Wala mo, pila mo eh. Ano, Natalie, komportable ka naman sa mata? Ayos mo. Wala yan, pag nahilo yan. Gusto mo natanggalin? Pero mas maliwanag kaysa pag wala. Hindi ka nahihilo? Okay. Sige, tanggalin natin para Excited na siya sa salamin niya talaga. Sabi ko, ayusin ko. Ayaw magsalamin ito, ah. Pero siya pa nung muna. Kala ko ba kayo magsalamin? Tingin ko nga eh. Parang ang ganda nga. Hindi ka ng frame mo. Ito. Oo, sabi ko na yan. Tama. Kasi wala. Ayoko magmahal ng pre. Baka mamaya. Hindi, ano muna, trial ano? Trial na. Trial. Ito may grado na to. Hindi nga. Oo, wait lang. Sigurado. Ay, mga angels ng ano, na Ichua Center. Sa next year ako, pag nasanay ako, sa next year ako magano ng magandang frame tsaka magandang ano. Kasi papalitan after 1 year mama na papalitan ng grado. Tapos pang hindi lamang na iyo. Ito yung napili niya. Hindi, 1.8 lang yung ano, yung 1.8 yung sa grado. Sa frame, ewan ko lang kung Transition na. hindi na ako pipili kanina, napakamamahal pala rin. Eh, mga Oakley yan. Oakley. Ito nga maganda. Sa kanin mo muna, baka hindi ka masanay. Pagka Yun yun ano ko. ito yung mga pre. Oo, mga Gucci oh. Gucci nga yan. Yung Gucci. Ito, Michael Kors oh. Eh, kaya na, kay Doc Michael yan, sa may-ari yan. Yung case kasi ni Kiling, first time niya magsasalamin, pipil niya muna kung magiging komportable siya. Ngayon, pagka okay, saka ka mag-upgrade ng frame. Pero hindi na matataas grado ko naman. Hindi, gagawin mo lang po. Hindi tataas grado mo. Sure ka to ka. Sure ka, Doc. Palabas ng ano? Palabas ng dila. Mataas bali yung nakita ko, mataas. Dila po yung nilabas ko eh. Mataas yung ano, pagiging manyakis mo. Masa si Kilo? Maganda nga yung kasama, nakita ko. Tingin. Ayun pala. May grado rin pala yung utak. Ha? May grado, mataas na grado ng utak ko. Hindi, tatry daw niya magsalamin, Doc. Ngayon pag napil niya, saka daw siya mag-upgrade ng lens. Saka ng frame. Okay. So, basta, check muna natin, di ka? Tapos explain Ito ko sa pala, igagato yung leeg. Gusto mo. Ang ganda pala naman, kaya pala tuwan-tuwa si Kiling. Eh, sa mata muna. Mata lang. So, ayan. Oo, di ba? O, syempre. Tayo, kamay mo, check mo, baka may uling na ba? Sumawa sa batok. Yung mata niya sa TV para makita niya. Yan. So, yung mata niya. Yeah, may muta. May muta? Nakalimutan mo gilamos? Hindi. Malinis. Para at least, pag nag-explain kami sa pasyente, madaling ituro. Yung mata na dyan. O, to serious tayo muna. Serious Explain ko tayo. sa kanya yung bakit siya madalas nakaganito. Ang mata kasi, ito parang eyeball yan, so sarado. Ang mata gano'n, di ba? Ang mata natin kasi, may 6 na muscle. 2, isa sa taas, sa baba, 2 yon. Kaliwat kanan, 4 na yun. Ang nasa pa yung 2, may nakatagilid sa likod. Alanganin ng posisyon. Kasi yung taas, tagahilan ng taas. Yung baba, para bumaba. Kaliwa, kanan. Ano yung ginagawa nung 2 nandun sa likod? Ba't naging 6? Yun yung
pang-control dun sa ikot. Cyclotorsion ang tawag namin. Kumbaga sa sa camera, parang siya yung gimbal. Parang ganun. Parang gimbal. Yes. Okay. Stabilize. Superior oblique ang tawag namin doon. Most likely, yun ang may problem niya. Yun yung isa dun sa dalawang unusual na position ng muscle. Yung isa niya, hindi niya makorek yung pagdiretso. Or yung isa niya, kaya lagi siya nakaganon, kinokontra niya yung pag umikot na yung mata niya, ayaw nang dumiretso. Ay, ibig sabihin, Dok, pag yung diretso yung paningin ni Kiling, nakadiretso rin dahil parang nahihilo siya, nagdadalawa. Hindi man necessarily nahilo or nagdodoble, lumalabo at nagdodoble ng konti. Masusunod siya ng paningin. Wala na. Yung mga ganon, yung iba, sinasurgery, kung sobrang sama. Meron kasing ibang pasyente talaga nakaganon na yun. Ibig sabihin pala, Dok, hindi pala sa leg ang may diferensya kay Kiling. Hindi. Sa mata pala. Paningin. Di ba, pare? Yung nakasulat sa libro mo, kaya sinama kita dito. Kasi dati, ang kala na yung leg talaga may problema kay Kiling. Ang balak namin dati talaga, maglagay siya ng hiko na mabigat. Para mantay. Dati ganun talaga yung namin, Dok. Pero maging conscious ka, idediretso mo siya. Yung iba kasi naman, sa sobrang lala, kaya sobrang nakaganon na sila. Pag diniretso nila, talaga lumalabo at nagdodoble lalo. Pag diniretso nila. Siya mukhang hindi naman sobra, konti lang. Kaya baka dun sa tulong ng salamin at papansinin nyo siya. Yan, kaya mga boys. Nakatagilid ka na para siya mismo ko-conscious niya, itidiretso niya. Yung nga lang. Isa pang solusyon dyan, pare, maglagay ka rito ng something na matulis para pag para didiretso lagi. Trap pa dito. Di pa nagdadrive talaga siya, Dok, lagi nakaganon talaga. Kala ko nga, parang o-overtake siya ng o-overtake. Isa binubusina siya ng truck sa likod, akala nakakatulog yung driver. Basta kunyari, marami kami nakamotor, naka-helmet, sandaan. Alam ko kung nasan siya eh. Kung siya lang mag-isang nakapaling na gano'n naka-helmet. Ay, sige ngayon. Dati po kasi mga nagbi-big bike kami, yung GoPro nandito. Nilubay ako, tinagal ko na yung GoPro. Kasi yung pinanood ko, nakaganon din GoPro. Naiirita ako manood eh. Ang ganda na lang, pare. Gusto mo laminaw mata. Gusto mong dumiretso leg mo. O swap tayo, ako yung Kiling, ikaw yung may gantong mata. Hindi, okay lang. Ako, okay na ako sa Kiling, basta malinaw. Okay na ako dito. So, paad akong Gcash. May chance ka. Kasi hindi siya naka-fix eh. Kasi kadalasan ng duling straight, di ba? Ay, balag si Kiling, di ba? Pero ang banlag niya nakababa yung isa. Kaya ayoko na po nanonood ng TV. Kasi focus yung sa pinanonood tapos yung sa subtitle. Tatay task. Isa. Saka hindi minsan kunyari may chicks isa nando doon, tapos isa nakatingin sa si cellphone Balik ko nakaganyan. yung isang mata. Kunyari nakikinig ka kayo doon, kaya ate ka pala nakikinig. Pero Dok, minsan na ididiretso naman niya yung ulo niya, lalo't pagka bumabiyahe kami. May nakikita kong signboard na straight ahead. Straight ahead, diretso ko po. Straight siya. Tagal, diretso ang ulo. At least pare, pag dumiretso na yung leg mo, pwede mo nang sabihin yung walang kiling-kilingan. Walang pinoprotektahan. Napakagaling bumaril nito. Kumbaga, tapos na bumaril eh. Nakasipat pa rin Nakasipat pa rin. Saka hindi, takaw away, Dok. Alam, minsan parang kinukonsunada. Parang kinukonsunada. Saka hindi, Dok, may iniiwasan din siyang tao. Minsan may katulad na kapansanan niya, Kiling. Pag nasa salubong niya, na-adjust siya baka na ginagago niya. Oo, totoo yun. May ganun din po. Minsan kasi nagkabanggaan sila, nag-iikutan sila ganyan eh. Pero Dok, kung bibigyan mo siya na 1 to 100%, mga ilang percent yung may chance na dumiretso siya. Palagay mo lang, Dok. At least 50, that's minimum. 50% parang malaking bagay yun. Oo, di ba? Makatagalin na yung ulo. May chance pala dumiretso pala yung Hindi, at least subukan muna natin. Hindi lang pala sa diferensya sa mata masusolusyon, pati diferensya sa leg. Ayun, diretso na, wala pa yung salamin yan. Hindi, anong stage kaya to? Tama, makikita mo naman dito. Hindi ho yan! Natalie, kumakanta nga Natalie. Ano pangalan niyan, Dok? Louie. Louie? Anong aso yan, Dok? Beaver Terrier. Ang cute din Arvin, ano? Singer pare, ano? Eto, magaling din kumanta to si Kiling, Dok. Kaso, hindi ko na pinapakanta kasi baka mamaya, pati sikreto ko maikanta. Ay, naku. Wala ko ni basics, no? Ito yung normal, guys. Yun, so pag mataas ang grado, yan, mahaba yung eyeball. Hindi ba nagpapalit yung grado mo? Tumataas pa rin. Madalang po. Madalang. Tumaas man, konting-konti lang. Okay, good. So at least,
ano na yan. Kumbaga, ito pala normal, parang flat-chested. No. Tapos Ayan, ito parang nakaumbok na. Oo, di ba? Kaya ito, di ba? Pag tinignan mo to, halos straight. Ito yan eh. Mm. So yung sa'yo, ba't nang ganun? Parang humaba ng oval. So ang mata parang dapat bilog lang eh, na parang bola lang eh. Ba't yan Parang nagkaganon, itlog. Dok? Kinukusot ka ba? Dahil ganun? O... Hindi. Ang common, genetic, pinanganak ka na, talagang pinanganak ka mataas ang grado. So pag tumataas ang grado, mahaba yung eyeball. Ang daming nga haba, yung eyeball pa, manang yung nasa baba na, Dok. Ang sitwasyon ngayon sa mga bata, lalong nagpapalala sa mabilis na pagtaas ng grado. Gadget. Kailangan pala, layo ko muna sila sa mga iPad, cellphone, ano? Lalo na yung mas maliit yung cellphone. Kaya ako, I recommend, wala naman talaga exactly yung perfect recommendation. Pero recommend ko lagi, bigger. Number 1, bawasan talaga. Parang numbers. Malaki. Di ba? Ang daling basahin, kahit malayo, kita mo kaagad, instantly. Pero pag lumit ka na ng ganito, Ay, hindi ko na kaya. pupuwersa na talaga tayo. Ihinto, focus ka muna, dali. Stop muna ako, focus. So our recommendation ngayon ng mga espesyalista sa bata sa mata, iwasan ng gadgets, preferably, lalo na mas maliit. Yung kailangan bigyan sila ng time palabasin, maglaro sa labas, cut ang cellphone, ang gadget sa near. Hindi gagawin ko, Dok. Hindi ko na sila pagsiselfonin. Kung bigyan ko sila tigitig sa radyo na lang kami. Pero Hindi, kung tawag lang naman kailangan nila, Dok eh. Walang screen yung radyo lang. Ito, Dok, panganay ko to si Arvin ay nadidinig niyo sinasabi. Ilan taon ka na? 15 po. Ano siya, maalaga siya sa mata, lagi siya nagko-contact lens. Ayun, yung pagko-contact lens mo kami, Diyos ko, hindi mo malaki yung mata mo, nagko-contact lens ka. Isa sa mahirap i-repair talaga ang mata. Kaya lagi yung sinasabihin mga yung mga pasyente ko, kung kaya mo ring hindi mag-contact lens, salamin pa rin ang number 1. Pag ako ba, Dok, pwede ba ako mag-contact lens? Kunyari, may kailangan Pwede. talaga na hindi magsalamin. Pwede. Kung contact lens lang ako Kahit yung pang-araw mo na yun. Pero basta ang recommend ko bawal pantulog It's always a rule. Bawal, hindi pinantutulog ang contact lens. Kasi may tendency daw umikot yun, Dok, mapunta sa likod. Or, hindi lang yon, baka lalong makagasgas kung magka-contact lens ka, di ba? Masipag kang magtanggal. Eh, Dok, nakikinig pala yung asawa ko. Hi, madam! Sayang po, hindi tayo nagkita. Nice meeting you po. Siya pa yung sinusumbong ko sa inyo, Dok, pag may kasalanan. Oo nga, Sa yung gabi ilaw. lang, Sinusumbong kanya kanina eh. Oo, movie. Di okay na, napapaano na ako ng mata rito. Sige, madidiretso na rin yung leg. Ano ka mo sigurado na yun? Mataas yung grade niya, kumbaga matalino. Oo. Ay, di ba? Ay, sa mata ba? Eh, ito anak mo. Isa lang na. O, kasabi mo si Mami. Isa lang ka na. Kasabi mo. Hawakan mo. Hindi sumama, pero panay tawag. Congrats pala sa bagong baby. Sige na, Bi. Normal yung usapan namin dito. Nakikinig ako para alam ko ba kasi dito minsan mas madrama ako sa'yo kaysa ikaw. Di ba? At sa intindihan ko na yung pinagdaanan ng buhay mo. Oo nga. Chabi ka, Chabi. Ano, ganun talaga ano. Dok, paano? Ang haba na naging kwentuhan namin nila, Dok. So, Dok, maraming salamat Ay, thank you. Salamat sa pagbisita. Thank you. Tapos, thank you po kay Ma'am Jeng Mangahas. Ayan, sa pinadalang food supplements yan. Ayan. Vitamin sa mata. Salamat sa pagbisita. Balik ka, Natalie. Ayun, tulad niya nung nabanggit ni Dok. Pag hanap ako nung pwedeng tulungan na may katarata. Total, basta may PhilHealth. Usually, wala nang babayaran siguro. O kaya kung meron man, ako na bahala dun. Madali na pagtulungan natin pareho. Kasi, Tulungan natin. sabi ko nga, Bago pasok. wala man lunas dun sa case ng mata ko. Baka sa ibang tao makatulong ako. Sige, kayong mga followers ko, comment down below. Baka meron kayong mga nanay dyan. Pili ako kahit mga hanggang 3. Tulungan natin. Mga lola, nanay, or may katarata. Ako na bahala. At saka si Doc Michael, saka si Doc. Thank you. Bisitahin nyo lang yung Chua Eye Center. May page naman kayo, Doc. Yes. Meron sa Facebook. O para mas marami pa kayong malaman, mga tips tungkol sa mata. Baka akala nyo kasi yung panlalabo ng mata normal lang. Ayun ang alam ng mga matatanda, di ba? Mga may lunas pala dyan, yung katarata, yung mga nakikita nyo ulap-ulap. Kaya kahit tanggalin nila, Doc Michael. Yes. Yung para mas ma-bless din natin sila, Doc. Like and follow nyo yung page nila, yung Chua Eye Center. Lalagay ko na lang sa comment section. Tapos pili ako dyan sa comment section ng 3 may katarata. Tulungan natin sa operasyon. Subukan mo na. Start tayong 3. Malay mo. Tuloy-tuloy tayo. Ito yung way para makatulong naman ako sa ibang tao. Baka Yes. kayo maging hands
ni God. So yung Chua Eye Center, located lang siya dito sa Angeles, tabi ng Robinson, ano? Robinson Angeles. Huwag kayong mahiya, magpa-check up. Tulad ni Kiling, eh, no? Normal na po. Problema ni pare. Oo nga, hindi pala sa leg yung problema niya. Sa mata, napaliwanag nito pa Sa mata. Tagal na palang iniisip nyo, leg, no? By Doc Joy, back to Michael. Thank you ulit. Salamat po. Balik po kayo.